Bago dito sa balita tungkol sa Hinebra at SMB, kailangan nating i-report na mukhang merong coaching change na mangyayari dito sa PBA. Ayon dito sa lumabas sa balita nitong si Homer Sison, mukhang ito raw si Jeffrey Cariaso ay baka sibakin na dito sa Blackwater Bossing. Merong mga nagsasabing mula sa kampo ng Blackwater na hindi na raw sila satisfied dito sa performance ng kanilang koponan at yan ang dahilan kung ba't papalitan na itong si Jeffrey Cariaso. Kung inyong maalala, si Cariaso ay nilagay dyan para ma-improve ang laro nitong Bossing pero wala namang nagbago. Alam natin na merong magsasabi na dapat mag-improve na mahihirapang mag-improve ang Blackwater dahil farm team sila ng MVP group. Alam natin lahat yan. Pero kailangan lang din nating aminin na sa kasalukuyan, malakas naman yung lineup ng Blackwater. Nandiyan si Cedric Fairfield, si Christian David, si Dalf Panopio. Kumbaga, hindi pa naman pinipitas yung mga players na yan. So, wala silang dahilan para maging sobrang hina nung lineup nila. At nandiyan pa, natandaan natin, si Abu Tratter, nandiyan din sa lineup nila. Kaya nga maraming nagsasabi na baka coaching na talaga ang problema dito sa Blackwater Bossing. At yan ang dahilan kung bakit sila ngayon ay nahihirapan na dito sa kanilang pag-angat ng laro. At baka yan ang dahilan kung bakit itong si Jeffrey Cariaso ay papalitan na. Wala pang balita kung sino pwedeng ipalit dito. Pero kung ito'y magkakatotoo, bale ito na ang pangalawang coaching change na mangyayari dito sa PBA. Dahil unang-una na, itong si Jana Del Cardel, ang coach ng Titan Ultra, ay baka palitan din daw ditong si Alex Cabagnot. So ito'y magpapatunay na unless katulad ka ni Team Cone, talagang hindi sigurado o secure ang pagiging coach ng PBA at lahat nakadepende sa iyong magiging performance. Natin kung sino ang ilalagay na bagong coach nitong si Joseldo C. Sa panig naman ng San Miguel Beer, inamin ni Coach Leo Austrian na nagkamali siya nang hindi ginamit si Jeron Teng dito sa game nila noong Game 1 kontra Barangay Hinebra. Nakita naman natin talaga na itong si Teng, nung siya ay pinasok ni Coach Leo Austrian, nag-take advantage doon sa mismatch nila. Maganda yung naging scoring nitong si Jeron Teng at nag-take advantage siya doon sa post-up game. Lagi niya inaatake yung depensa nitong si RJ Abarientos at yan na naging susi para dito sa SMB. Kaya ngayon, nakita natin doon sa game na yun, halos hindi na ginamit itong si Wamit Yongson, si Chris Rosales at si Chris Ross. At si Jeron Teng talaga ang ginamit nila dahil lumaki yung lineup ng San Miguel Beer nung si Jeron Teng ang naging point guard nila. Walang maitapat ng Barangay Hinebra, kaya iyon ang naging susi para dito sa Beermen, kaya sila nanalo. Ang isa pa, nagkaroon na rin ng kontribusyon itong si Don Troliano, si Jericho Cruz at si Marcio Lassiter na missing noong Game 1. Kaya dito natin makikita talaga kung gaano kalalim yung bench ng San Miguel. Huwag natin kalilimutan, third straight 2020 game yan itong si Junmar Fajardo. Kaya grabe talaga ang nilalaro ngayon itong si Junmar at pinapakita sa lahat kung bakit siya ang 9-time MVP. At sigurado na rin tayo na ito ang magiging best player of the conference. Wala nang duda dyan. Samantala naman, ang pinaka-importante sa lahat para dito sa San Miguel ay manalo sila sa Game 3 para masiguro na sila ay makapag-take control dito sa serye. Ngayon, kung ikaw naman ang Barangay Hinebra, ang gusto mo syempre, makapag-adjust ka naman dito sa depensa mo para next time na ipasok ng San Miguel ito si Jeron Teng at maging siya point guard, makapag-lagay na sila ng ibang player na magagamit dito sa depensa. Dahil yan talaga kinakailangan ngayon nitong si Coach Team ko na gawin para ma-arrest yung momentum ng SMB. Mukhang itong si Coach Yeng Giao ay papayag na dito sa trade offer nitong Converge Fiber Xers. Kahit na ang balita ngayon ay nakapokus dito sa semis ng SMB, Hinebra, TNT Meralco, itong si Coach Yeng Giao daw ay nakikipag-usap dito sa Converge Fiber Xers para pumasok sa isang matinding trade. At ang isa doon sa nakikita natin na po pwede nilang gawin ay kunin na raw nitong Rain or Shine Elasto Painters itong si Larry Muyang mula dito sa kuponan ng Converge Fiber Xers at ang magiging kapalit naman yan ay si Leonard Santillan. Posible rin na itong si Sean Ildefonso ay madala na dito sa Converge Fiber Xers kapalit naman ng isang future draft pick. Dalawa lamang yan doon sa mga trades na maaaring gawin ni Coach Yeng Giao dito sa lineup ni Coach Delta Pineda. Naniniwala ang mga analysts at insiders na itong Rain or Shine Elasto Painters ay isa doon sa mga teams na gagawa talaga ng hakbang
para madagdagan yung kanilang roster. Dahil kinakailangan nila na maging mas maganda yung kanilang lineup para masiguro na hindi sila magkakaroon ng problema pagdating dito sa pagpapalakas ng kanilang, sabihin na nating, standings. Medyo disappointing yung naging laro nitong Rain or Shine Elasto Painters ngayon dito sa Philippine Cup dahil inaasahan ng karamihan na sila makakaabot man lang sa semis. Pero natalo sila dito sa Meralco nung twice to beat. Kaya nga ngayon dito si Coach Yengyao abalang-abala sa pag-retool ditong lineup ng Rain or Shine Elasto Painters para makasabay na sa iba. At yan talaga ang inaasahan natin na mangyayari ngayon dito sa Rain or Shine. Kung sakasakali na ito'y matuloy, sa tingin ko maganda ang magiging resulta nito para dito kay Coach Yengyao at pati na rin kay Delta Pineda na isa rin doon sa mga coaches na gusto talaga na madagdagan yung kanilang performance. Dahil disappointed din sila sa nangyari dahil may twice to beat advantage din sila kontra sa Hinebra. Sa panig naman itong Hinebra, huli nating balita na exposed yata dito sa serye na to yung kahinaan sa depensa. Dito si RJ Abarrientos, palagi siyang ginagamit ngayon na sabihin natin pang target ito si Geronteng. Tignan natin kung paano gagawing adjustment ni Coach Tim Cone dyan. Ang isa pa natin pwedeng masabi dito, itong si Coach Tim Cone, kinakailangan siguro na makakuha ng kontribusyon mula dito sa kanyang bench para maipakita na kaya pa rin nila sumabay sa SMB. At alam natin na itong si Coach Tim gagawa yan ng adjustment. Pero kinakailangan nating aminin talaga na pagdating dito sa bench, mas malalim itong sa San Miguel. Kaya nga kinakailangan dito na mag-step up itong iba nilang players. Nung Game 1, nakita natin ang ganda na pinakita ni Ralph Koo, si Jason David, si Norbert Torres. Nung Game 2, nawala sila. So kinakailangan mag-step up sila para maging consistent. Kasi alam natin na yung pagpigil kay Trollano at kay Jericho Cruz ng Game 1 parang temporary lang, sabi nga nila. Dahil eventually mahahanap din nila yung kanilang laro. At ganun nga nangyari nung Game 2. Kaya kinakailangan kung ikaw Barangay Hinebra, masiguro nila na mapipigilan ito. At alam kong parang imposible to, pero kinakailangan nilang ma-slow down si Junmar Fajardo. 3 straight games ng 2020 ang numbers niya. Yes, maraming mga magsasabi na dapat nandiyan si Stan Hardinger pero wala na, tapos na yon. So kinakailangan talaga makahanap ng paraan ng Hinebra para mapigilan sa rebounding si Junmar dahil nakita natin doon nabubuhay talaga San Miguel. Kapag si Junmar nag-dominate sa loob at nag-click yung outside scoring katulad nga nito si Lassiter, si Trollano at si Cruz, plus nag-contribute pa si Geronteng, mahihirapan talaga Barangay Hinebra. So kinakailangan sigurong gumawa ng paraan dito itong Barangay Hinebra para makapag-adjust dito sa nangyari. Alam din natin na itong si Coach Tim Cone, kinakailangan niya gumawa ng adjustment at sigurado naman tayo na iisip yan na paraan doon sa pangkontra na gagawin din naman ni Coach Leo Austria. Binabati natin yung ating mga taga-subaybay na sila Jonel Alagon, si Joshua Giray Espejo at Rosales family, si Anthony Alon, si Michael D. Binabati din natin si Ireneo Salangsang, si Dexter Domer, pati na rin si Mascarinas, Simon de Guzman, si Katsakino Dukusin, at pati na rin itong si Enju at iba pa.